Narito ang isang salaysay tungkol sa pagmamahal sa kapwa, na malalim, makabuluhan at puno ng aral. Nakatuon ito sa kahulugan, mga anyo, halimbawa, at kahalagahan ng ganitong uri ng pagmamahal na siyang nagpapatunay na tayo ay tunay na dakila. Ang pagmamahal sa kapwa, ang puso ng pagiging tao. Ano ang tunay na kahulugan ng pagmamahal sa kapwa? Ang pagmamahal sa kapwa ay hindi lamang isang salita, hindi lamang isang damdamin na dumarating kapag tayo ay masaya. Ito ay isang desisyon, isang kilos at isang paraan ng pamumuhay. Ito ay ang pagkilala na tayo ay magkakaugnay na ang ating buhay ay hindi lamang para sa ating sarili, kundi para rin sa mga taong nakapaligid sa atin, maging sila man ay ating mga kaibigan, kapitbahay, o mga taong hindi pa natin nakikita o nakakausap. Sinasabing ang tao ay nilikha upang makisama at magmahalan. Hindi tayo itinakdang mamuhay ng nag-iisa. Ang pagmamahal sa kapwa ang siyang nagbibigay ng kulay at kahulugan sa ating mundo. Kung wala ito, ang ating buhay ay magiging malamig, walang kulay at puno ng kalungkutan. Ito ang tulay na nag-uugnay sa ating mga puso na nagpapalit sa mga estranghero na maging magkakapitbahay. Anong sa mga magkakapitbahay na maging magkakapamilya? Ang ganitong uri ng pagmamahal ay hindi pumipili. Hindi nito tinitingnan ang iyong katayuan sa buhay. Mayaman ka man o mahirap, matalino o simple lang ang pamumuhay, anuman ang iyong kasarian, kulay ng balat, pinagmulan o paniniwala. Ang tunay na pagmamahal sa kapwa ay ang pagtrato sa lahat ng may respeto, kabaitan at malasakit dahil alam natin na ang bawat isa ay mahalaga at may halaga. Hindi rin ito nangangailangan ng malaking yaman o kapangyarihan. Kahit na kaunti lang ang iyong mayroon, kaya mong magbigay ng pagmamahal sa pamamagitan ng iyong oras, iyong pakikinig, iyong mga salitang nakapagpapalakas ng loob, at iyong kahandaang tumulong sa abot ng iyong makakaya. Ito ang pinakamagandang uri ng yaman na hindi nauubos habang ibinabahagi sa katunayan, habang mas marami kang ibinibigay, mas marami rin ang bumabalik sa iyo. Ang pagmamahal sa kapwa sa araw-araw na buhay. Ang pagmamahal sa kapwa ay makikita hindi lamang sa malalaki at kahangahangang mga gawa, kundi lalo na sa maliliit na bagay na ating ginagawa araw-araw. Madalas nating akala na ang tunay na kabutihan ay ang mga bagay na nakikita ng lahat at pinupuri ng marami. Ngunit ang katotohanan ay ang pinakadalisay na pagmamahal ay ang mga simpleng kilos na ginagawa natin nang walang hinihintay na kapalit o papuri. Ito ay makikita kapag tayo ay tumutulong sa ating kapwa na pasanang mabibigat na dalahin. Ito ay kapag nagbibigay tayo ng pagkain sa taong nagugutom, nagbibigay ng damit sa taong nilalamig, o nagbibigay ng tulong sa taong nangangailangan ng pera o materyales. Ito ay kapag nakikinig tayo ng mabuti sa taong malungkot, nagdadalamhati, o naghahanap lamang ng kausap upang mailabas ang kanyang mga damdamin. Ang simpleng pakikinig ay isa na ring malaking tulong dahil ipinaparamdam mo sa kanya na hindi siya nag-iisa at mahalaga ang kanyang sinasabi. Ang pagmamahal sa kapwa ay makikita rin sa ating mga salita. Ito ay kapag tayo ay nagsasalita ng may kabaitan, hindi nananakit, hindi naninira, at hindi nanghuhusga. Ito ay kapag nagbibigay tayo ng papuri at paghanga sa magagandang ginawa ng iba, sa halip na inggitin o sirain ang kanilang pangalan. Ang mga salitang mabait ay parang gamot na nagpapagaling sa mga sugat ng puso at ang mga salitang nakapagpapalakas ng loob ay parang liwanag na nagbibigay ng pag-asa sa mga taong nawalan na ng pag-asa. Kahit sa ating simpleng pakikitungo sa iba, na ipapakita natin ang ganitong pagmamahal. Ito ay kapag tayo ay nagbibigay ng daan sa iba, kapag tayo ay nagpapaunahan sa kabutihan, kapag tayo ay nagpapatawad sa mga nagkasala sa atin. At kapag tayo ay nagiging mapagpasensya, kahit na minsan ay mahirap pakisamahan ang ating kapwa. Ang mga simpleng kilos na ito ay mga patunay na ang pagmamahal sa kapwa ay buhay at umiiral sa ating mga puso. Ang pagmamahal na nagtutulak sa atin na maging bayani. May mga pagkakataon na ang pagmamahal sa kapwa ay nagiging napakalakas na puwersa na nagtutulak sa atin na gawin ang mga bagay na tila mahirap o kahit na mapanganib pa dahil ang kaligtasan at kapakanan ng iba ay mas mahalaga kaysa sa ating sariling kaligtasan at kaginhawaan. Ang ganitong uri ng pagmamahal ang siyang bumubuo sa mga tunay na bayani, hindi lamang ang mga bayani sa kasaysayan, kundi pati na rin ang mga ordinaryong tao na gumagawa ng pambihirang kabutihan. Tandaan natin si Ivan, ang 25 taong gulang na binata mula sa Siberia, sa gitna ng matinding lamig, malalakas na bagyo, at matitinding panganib. Pinili niyang harapin ang lahat ng hirap upang humingi ng tulong para sa kanyang nayon. Ang kanyang ginawa ay hindi lamang dahil siya ay matapang o malakas ang katawan. Ang tunay na dahilan ay ang kanyang malalim na pagmamahal sa kanyang mga kababayan.
Alam niyang kung hindi siya kikilos, marami sa kanila ang magdurusa at maaaring mamatay. Ang pagmamahal na ito ang nagbigay sa kanya ng lakas na magpatuloy kahit na ang kanyang katawan ay pagod na at ang kanyang isip ay nagsasabing sumuko na lamang. Ito ay makikita kapag tayo ay tumutulong sa ating kapwa na pasanang mabibigat na dalahin. Ito ay kapag nagbibigay tayo ng pagkain sa taong nagugutom, nagbibigay ng damit sa taong nilalamig, o nagbibigay ng tulong sa taong nangangailangan ng pera o materyales. Ito ay kapag nakikinig tayo ng mabuti sa taong malungkot, nagdadalamhati, o naghahanap lamang ng kausap upang mailabas ang kanyang mga damdamin. Ang simpleng pakikinig ay isa na ring malaking tulong dahil ipinaparamdam mo sa kanya na hindi siya nag-iisa at mahalaga ang kanyang sinasabi. Ang pagmamahal sa kapwa ay makikita rin sa ating mga salita. Ito ay kapag tayo ay nagsasalita ng may kabaitan, hindi nananakit, hindi naninira, at hindi nanghuhusga. Ito ay kapag nagbibigay tayo ng papuri at paghanga sa magagandang ginawa ng iba, sa halip na inggitin o sirain ang kanilang pangalan. Ang mga salitang mabait ay parang gamot na nagpapagaling sa mga sugat ng puso at ang mga salitang nakapagpapalakas ng loob ay parang liwanag na nagbibigay ng pag-asa sa mga taong nawalan na ng pag-asa. Kahit sa ating simpleng pakikitungo sa iba, na ipapakita natin ang ganitong pagmamahal. Ito ay kapag tayo ay nagbibigay ng daan sa iba, kapag tayo ay nagpapaunahan sa kabutihan, kapag tayo ay nagpapatawad sa mga nagkasala sa atin. At kapag tayo ay nagiging mapagpasensya, kahit na minsan ay mahirap pakisamahan ang ating kapwa. Ang mga simpleng kilos na ito ay mga patunay na ang pagmamahal sa kapwa ay buhay at umiiral sa ating mga puso. Ang pagmamahal na nagtutulak sa atin na maging bayani. May mga pagkakataon na ang pagmamahal sa kapwa ay nagiging napakalakas na puwersa na nagtutulak sa atin na gawin ang mga bagay na tila mahirap o kahit na mapanganib pa dahil ang kaligtasan at kapakanan ng iba ay mas mahalaga kaysa sa ating sariling kaligtasan at kaginhawaan. Ang ganitong uri ng pagmamahal ang siyang bumubuo sa mga tunay na bayani, hindi lamang ang mga bayani sa kasaysayan, kundi pati na rin ang mga ordinaryong tao na gumagawa ng pambihirang kabutihan. Tandaan natin si Ivan, ang 25 taong gulang na binata mula sa Siberia, sa gitna ng matinding lamig, malalakas na bagyo, at matitinding panganib. Pinili niyang harapin ang lahat ng hirap upang humingi ng tulong para sa kanyang nayon. Ang kanyang ginawa ay hindi lamang dahil siya ay matapang o malakas ang katawan. Ang tunay na dahilan ay ang kanyang malalim na pagmamahal sa kanyang mga kababayan. Alam niyang kung hindi siya kikilos, marami sa kanila ang magdurusa at maaaring mamatay. Ang pagmamahal na ito ang nagbigay sa kanya ng lakas na magpatuloy kahit na ang kanyang katawan ay pagod na at ang kanyang isip ay nagsasabing sumuko na lamang. At hindi lamang doon nagtapos ang kanyang kabutihan. Sa gitna ng kanyang mapanganib na paglalakbay, nakita niya ang 3 lalaking nawawala at halos mamatay na sa lamig. Kahit na siya rin ay nangangailangan ng tulong, inuna pa rin niyang iligtas sila, ibinigay ang kanyang natitirang lakas, pagkain at damit upang sila ay mabuhay. Ito ang pinakamataas na antas ng pagmamahal sa kapwa, ang pag-aalaga sa iba ng higit pa sa sarili, ang pagbibigay ng lahat kahit na ikaw ay kapos din. Hindi lamang si Ivan ang ganito. Sa ating kasaysayan at sa ating pang-araw-araw na buhay, marami tayong nakikita ng mga taong nag-aalay ng kanilang oras, lakas, at maging ang kanilang buhay para sa kapakanan ng iba. Mga guro na nagtuturo ng buong puso upang hubugin ang kinabukasan ng mga kabataan. Mga manggagawa na nagtatrabaho ng mahirap upang makapagbigay ng serbisyo sa kapwa. Mga voluntaryo na tumutulong sa panahon ng kalamidad ng walang hinihintay na kapalit. Lahat sila ay pinapatakbo ng iisang damdamin, ang pagmamahal sa kanilang kapwa. Ang mga aral na itinuturo nito sa atin, ang pagmamahal sa kapwa ay hindi lamang mabuti para sa iba, ito ay mabuti rin para sa ating sarili at sa ating lipunan. Ito ay nagtuturo sa atin ng maraming mahahalagang aral na nagpapabuti sa ating pagkatao. Una, itinuturo nito sa atin ang pagiging makatao. Kapag mahal natin ang ating kapwa, natututo tayong makiramdam. Nauunawaan natin na kung ano ang ayaw nating gawin sa atin, huwag din nating gawin sa iba. Natututo tayong ilagay ang ating sarili sa kalagayan ng iba upang maunawaan natin ang kanilang mga paghihirap, pangangailangan at damdamin. Ang pagkakaroon ng malasakit ay ang pinakamagandang katangian na maaaring taglayin ng isang tao. Pangalawa, itiyang pundasyon ng pagkakaisa at kapayapaan. Kapag ang lahat ay nagmamahalan at nagtutulungan, walang puwang ang alitan, galit at hidwaan. Ang mga problema at pagsubok na tila hindi kayang solusyonan ng iisang tao ay nagiging madali. Kapag ang lahat ay nagkakaisa at nagtutulungan, tulad ng kasabihan,
Ang isang tungkod ay madaling maputol. Ngunit ang isang bigkis ng mga tungkod ay hindi madaling masira. Ang pagmamahal sa kapwa ang nagbubuklod sa atin upang maging matatag bilang isang komunidad at lipunan. Pangatlo, ito ang nagbibigay ng tunay na kaligayahan. Marami ang naghahanap ng kaligayahan sa yaman, katanyagan, o materyal na bagay. Ngunit sa huli ay nalalaman nila na ang tunay na ligaya ay nakakamit kapag tayo ay nakakapagbigay ng tulong at kabutihan sa iba. Ang pakiramdam na alam mong nakatulong ka, nakapagpasaya ka, o nakapagligtas ka ng buhay ng iba, ay isang pakiramdam na hindi kayang pantayan ng anumang kayamanan sa mundo. Yung pagbibigay ay nagbibigay sa atin ng kapanatagan ng loob at saysay sa ating pag-iral. Pang-apat, ipinapaalala nito sa atin na walang sino man ang sapat sa kanyang sarili. Lahat tayo ay nangangailangan ng isa't isa. Minsan ikaw ang nagbibigay ng tulong at minsan naman ay ikaw ang nangangailangan ng tulong. Ang pagmamahal sa kapwa ay nagpapatunay na tayo ay bahagi ng isang malaking pamilya kung saan ang tagumpay ng isa ay tagumpay ng lahat at ang paghihirap ng isa ay paghihirap ng lahat. Pagtatapos, isabuhay natin ang pagmamahal sa kapwa. Sa pagtatapos ng ating salaysay, nais kong ipaalala sa inyo, ang pagmamahal sa kapwa ay hindi isang bagay na dapat lamang nating basahin o pakinggan. Ito ay isang bagay na dapat nating isabuhay araw-araw sa bawat pagkakataon at sa bawat kilos na ating ginagawa. Huwag nating isipin na hindi tayo makakatulong dahil maliit lang ang ating kakayahan. Ang bawat kabutihan, gaano man kaliit, ay may malaking epekto. Ang isang simpleng ngiti ay makapagpapagaan ng loob ng taong malungkot. Ang isang salita ng paghihikayat ay makapagbibigay ng lakas sa taong handa ng sumuko. Ang isang tulong na ibinigay mo ay maaring maging daan upang mabago ang buhay ng isang tao. Tandaan din natin na ang pagmamahal sa kapwa ay nagsisimula sa ating sarili. Kapag puno ang ating puso ng kabutihan at pagmamahal, madali natin itong maibabahagi sa iba. Huwag tayong maghintay na maging mayaman o makapangyarihan bago tayo tumulong. Simulan natin ito ngayon sa ating tahanan, sa ating paaralan, sa ating trabaho at sa ating komunidad. Ang pagmamahal sa kapwa ang siyang nagpapatunay na tayo ay tunay na tao. Ito ang ating pinakamagandang pamana sa ating mundo at sa mga susunod na henerasyon. Kung ang bawat isa sa atin ay magsasabuhay nito, ang ating mundo ay magiging mas maganda, mas payapa, at mas masaya para sa lahat. Naway maging huwaran din tayo ng kabutihan at pagmamahal. Dahil sa huli, ang tanging bagay na mananatili habang buhay ay hindi ang ating mga ari-arian o katanyagan, kundi ang kabutihang ating ginawa at ang pagmamahal na ating ibinahagi sa ating kapwa.